Hindi lahat ng electronic waste na nakikita natin sa Pilipinas ay galing sa bansa natin. Sa aking pag-uusisa, napag-alaman ko na meron palang e-waste na nagmumula sa Japan, sakay ng mga barko. Ang Pilipinas ay nanganganib maging e-waste land ayon sa Ban Toxics. Ang ating lupa, tuluyang malalason kung patuloy nating tatanggapin ang mga e-waste ng mayayaman nating kapitbahay tulad ng Amerika at Japan. Yun nga nakakalungkot eh. Ako, before ako naging member ng Congress, isa ako dun sa mga tumutol sa GPEPA. Kasi lugi tayo dito sa treaty na ito eh. Mag-export tayo ng mga nurses, merong kaunting advantage yung ating mga produkto sa Japan, pero mas disadvantageous yung treaty dahil yung ilang sa mga provisions dito, yung pag-import natin ng toxic waste. Although ito ay categorically kinakaila ng pamahalaan, yung e-waste ay categorized as goods eh. No? So, sa tingin ko dapat i-review itong GPEPA. Sa kasalukuyan, may tunay na mala-transformer robot dito sa Pilipinas. Ang mga higanteng X-ray machines ng Bureau of Customs na nagkakahalaga ng $5 milyong bawat isa. Ito ang nagsusuri ng mga laman ng container vans na dumadaong sa ating bansa sa loob lamang ng 15 minuto. Pero dumaan man ang mga low-tech na e-waste sa high-tech na makinang ito, wala pa ring tututol. Kasi pag sinabi mo surplus, there are two kinds of surpluses. Surplus, brand new, pero stock lots. Yung mga surplus na sinasabi layman, yung mga gamit na. Yan, pinararating din dito. Normally, yung mga appliances dyan, yung mga second-hand galing ng Japan, sa Korea, mga household goods, di ba? Okay lang yan, liberalize yan. 3 taon ang maximum age ng second-hand goods na pinapayagang papasukin sa kapitbahay nating Thailand. Pero dito sa Pilipinas, walang age limit. Kahit uugod-ugod na ang mga gamit, pwede pa rin pumasok. So, pag tinanggap natin lahat yan, pag tinanggap lang natin lahat yan, yung mga second-hand goods, yung mga e-waste na yan from Japan, rest assured, hindi natin maibebenta yan. And like I said, mamamatay yan, hindi sa Japan, bagkus dito sa bansa natin. Pag namatay yan dito, it will not be managed in an environmentally sound manner. Itatambak yan kung saan man, kakatas yung lason at maiiwan yung lason sa Pilipinas. Bukod sa segunda mano, dumadagdag din ang napakaraming brand new na gamit na mabilis pagsawaan. Numero 1 na dito, ang cellphone. Kasalukuyang may 60 milyong cellphones na dito sa Pilipinas. Ang isang brand pa lang nito, 45 models na ang nilalabas bawat taon. Ginagawa namin yon kasi may iba-ibang klase ng gusto ng tao. May gusto call and text lang. May gusto high-tech ang camera na 12 megapixel. May gusto pang music. So palaging ginagawa ng Nokia, wide range of devices, different price points para lahat ng Pinoy masaya. Maraming bumili ng Nokia. Actually, 1.3 billion worldwide ang bumibili ng Nokia phone or gumagamit ng Nokia phone ngayon. Naisip namin, kailangan may recycling program din kami. So, ni-relaunch dito sa Philippines noong December 2008 yung Nokia Take Back and Recycling Program. Binago namin yung mga recycling bins sa lahat ng Nokia Care Centers so people can drop off yung mga lumang battery, charger, or telepono. Kahit pagsawaan na at idispatcha, meron pa rin itong mapapasaya. At sila'y nakaabang na. Hapon na sa Sitio Damayan. Hinto na sa pagtatrabaho ang mga batang nangangalakal sa Smoky Mountain 2. Oras na ng paglalaro. Sa ganitong oras, ang dump site nagiging playground. At ang mga munting minero ng basura nagiging bata muli. Mahigit 2 dekada na ang edad ng Smoky Mountain. Tabi-tabi man ang mga tanggapan ng NGOs dito na nag-aalok ng iba't ibang tulong. Mukhang wala pa ring pagbabago. Kaya mahirap mangarap dito. Ano plano mo para bukas? Pumunta ulit dun, kumakanaw ka ulit, maglaro ka ulit. Kung wala, tapos makakita ka ng madaming
pwede benta, manguha ka na lang. Pero lugmok man sa usok, minsan naaalala rin ng mga bata ang kanilang mga panaginip. Pag naging 20 ka na, gusto mong gawin? Maghanap ng trabaho. Magtrabaho sa SM. Si Allen, gusto rin makahanap ng trabaho balang araw. Pero sa edad na 13 anyos, hindi pa rin niya kayang isulat ang kanyang pangalan. Nakapasok ka sa eskwela? Hanggang anong grade? 2. Bakit hindi mo ka tinuloy? Ikaw ang kusang umalis o pinahinto ka ba? Ako lang kusang umalis. Bakit? Bakit huminto ka? Walang ano sa akin. Ha? Ano nang ano sa akin. Ano, may nang-aaway? Bakit naman? Bakit kanila inaaway? Ano sinasabi sa'yo ng kaklase mo? Ha? Hindi raw marunong magbasa. Takip silim. Uuwi na si Allen sa bahay niya. Tinuro niya na nakatira siya doon sa tabi ng dagat. Sinubukan ng aming team na ihatid siya doon, pero pinagbawalan kami. Ang tambak na basura doon, private property daw. Nakakatakot ang mga eksena sa isang pelikula kung saan nag-ipon ang mga gadgets na itinapon ng mga tao at naging isang electronic halimaw. Imahinasyon lamang ito ng writer. Pero totoo naman ang kasabihan na ang basurang itinapon mo, babalik sa'yo. Kayo na ang mag-imagine kung anong klaseng ganti ang maaring dalhin ng sarili nating kapabayaan. Hindi masama ang pag-unlad o ang paghangad sa makabagong gamit kung ang idudulot nito sa atin ay kaginhawaan. Pero kung gaano tayo kalinis o kakalat, ang siyang magsasabi kung gaano tayo kasibilisado bilang tao. At dyan po nagwawakas ang mga kwentong aming nahakot sa inyong under special investigation. Hanggang sa susunod na linggo, ako po si Paolo Bejones. Isang ligtas na gabi po sa inyong lahat.